Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik naman po para po magkomento ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentohan po na inyong lingkod. Naway, nasa mabuti po tayong kalagayan mga katambay, kahit po sa kabila ng kahirapan na dinadanas natin sa ating bansa, na talagang nagkakawindang-windang po yata ang pamamahala po ng bagong Pilipinas. Pero to, pag-usapan po natin mga katambay, ito po ay umuugong pa lang po mga katambay, lalo po sa social media. Putok na po sa social media mga katambay, yung sinasabing sana'y marites lang ito mga katambay, marites lang ito, chismis. At sana'y hindi po totoo ito mga katambay. Dahil dito po sa mga umuugong na balita, naririnigan po natin na may mga chismis na may niluluto na raw po, may niluluto na raw pong impeachment sa ating mahal na Vice President Sara Duterte. Komentuhan po natin, mga katambay. Kahit po ito isang chismis lamang o isang marites, pero may posibilidad po ito. Di po ba, mga katambay? May posibilidad po itong mangyari, mga katambay. Bakit ko po nasasabi na itong mga ugong-ugong na ito, excuse me po, ay may posibilidad na mangyari di umano? Dahil siyempre, mga katambay, nasa kanila po lahat ang power ngayon, di ba? Sa kabila po ng mga in-expose po ng BP Sara ang mga korupsyon po sa administrasyon po ngayon, kasama po ang Kamara at ang Senado. Di po ba? Yung mga korupsyon na hinahawakan nila kung paano nila gastusin ang pera ng bayan. Malaki pong exposure yan, mga tambay. Malaki pong patama po sa kanila yan. Lalo po yung sinasabi nga natin, sila po daw di umano yung mga buhaya na. Pero kahit na yan ay mga buhaya di umano, nasasaktan din po yan mga tambay. Nasasaktan din po ang mga buhaya sa ating lipunan. Dahil nga po, napakahirap pong tanggapin, lalo kung i-expose po ng isang BP Sara ang mga buhaya na sakim sa pera di umano. Mismong Vice President ang magsasalita sa kanila. At hindi katulad ng vlogger na katulad natin, ni Kamanong, na magsasabi sila'y buhaya di umano at sila'y corrupt. At talagang nilulustay nila ang pera ng kabanyama, mga taxpayer, at nakakautang pa ating bansa na bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, na nasasama rin sa sinasabing korupsyon, di po ba? Kaya po, sa nakikita ni Kamanong, komento ni Kamanong, kahit po kayo mga katambay, na pag-uusapan natin ngayon, yung issue na umuugong na impeachment ng Vice President. Dahil ngayon, bakit ko nasabi, di po ba? Sino na po ba ngayon ang magkakasama? Di ba? Sino na po ba ang magkakaalyado ngayon? Kaya malaki ang chance na po pwedeng mangyari nga itong marites na ito o to chismis na ito na may niluluto silang impeachment. Hawak po nila ang media. Di po ba? Hawak nila ang Senado. Hawak nila ang Kongreso. Saan po ba nag-uumpisa ang impeachment ng isang mataas na kapulungan natin, mga lingkod bayan? Di po ba sa Kamara at Senado? Di po ba? Sino po ba magkakaalyado ngayon? At natuklasan po natin na iisang kulay po sila ngayon, mga katambay. Ang mga mambabatas natin sa Kamara at Senado, magkakaisang kulay. Mga sinasabi nga po ng ating mga kababayan na puro buhaya po. Pati po yung mga sumipsip, talagang kulang na lang himurin ang mga wet po, di umano ng mga Duterte para lang makabalik sa pwesto. Ngayon po, nakikita na po natin mga politiko na talagang hindi po sanay sila sa utang na loob. Walang utang na loob kahit nagamit nila ang mga Duterte magmula sa Commander-in-Chief na hindi rin natin nakitaan ang utang na loob sa mga Duterte. Kaya bumango ang pangalang Marcos. Mag-real talk tayo mga tambay. Mali ba si Kamanong? Dahil si Kamanong hindi pinanganak lang ngayon. Nakita ni Kamanong ang realidad, pagbagsak ng mga Marcos at unting-unting pagbangon sa panahon ng Pangulong Duterte. Dito ba? Ni dating Pangulong Duterte. Doon lang halos sila nakabalik sa pwesto. Di ba? Hindi nga nanalong Vice President. Nananalo sila sa probinsya nila, mga katambay. Di ba? Gobernador, congressman. Dahil nga, kilala na sila ron sa probinsya nila. Di po ba? Pero yung sinasabi mong nasyonal, hindi nga nanalo ang isang Bongbong Marcos na presidente natin ngayon sa halalang Vice President. Di ba? Noong mga panahon na tinalo pa siya ni Lenny, di ba?
Kaya nga sinasabi ni Kamanong, yung natutuklasan, dahil ang alam natin ang ating Vice President ay hindi po siya nasa legislative, di ba? Part po siya na executive. Ngayon, nung malaman niya, nung makapasok na siya bilang Vice President, nalaman niya na lahat ang pinakamalaking sindikato ng ating bansa, mga katambay. Nasa Luzon po pala. Nasa Luzon di umano ang pinakamalaking korupsyon, pinakamalaking sindikato na nagsama-sama na po ang mga buhaya di umano sa ating bansa, mga katambay. Dahil mismo ang Vice President, talagang nakita niya, naranasan niya, pati ang department na hinahawakan niya na dati DepEd, di po ba? Di umano, nilalagyan din na mga extraordinary, para lang masabing meron silang mga extraordinary makuha. Kahit ang sangay na hinahawakan ng BP Sara, ang DepEd. Di ba? Hindi kayang lunukin ng isang Vice President dahil hindi po ganyan politiko ang mga Duterte. Di ba ba? Nakikita po natin sila magtrabaho. Hindi po sila nagtatrabaho para lang sa bulsa, para lang sa pera, mga tambay. Di ba? Kasi kung pagbabasihan mo ang trabaho ng Duterte, pumunta tayo sa Davao. Tingnan natin ang Davao at ikumpara mo sa Luzon. Katulad ng Manila, ang sinasabing Kapitolyo ng Pilipinas, ang Manila. Paano mo ipagmamalaki sa Davao yan? Lalo sa Quiapo, Baclaran, mga tambay. Di ba? Kay gulo-gulo. Ang laki ng krimen. Ang laki ng droga. Ang lalaki ng volume. Di ba? Number 1 sa krimen sa buong Pilipinas. At sa index, di ba? Ang Metro Manila, mga tambay. Sa index po, kahit i-google po nyo, number 1 po sa buong Southeast Asia, ang Manila. Tapos, sasabihin mo na merong isang Duterte na katulad ng Sara Duterte na dapat i-impeach, mga katama, impeach. Ano po ang sasabihin nila para i-impeach? Yung sasabihin po nila na hindi tamang paggastos ng Office of the Vice President? Ganun po ba? Yung paggastos po di umano na walang kamatayan sa social media na ginastos lang ng 11 days, ang sinasabing 120 plus million na galing mismo sa opisina ng presidente. At yun po ay planted, di umano. Planted po yun ng opisina ng Pangulo. Bakit ko nasabi, mga katambay? Ikaw ba naman, alam mo na matatapos na ang taon. Halos December mo na binigay, ni-release yung sinasabing request ng Office of the Vice President, mga katambay. Dahil, kung lalagyan natin ng logic, mga katambay, komento ni Kamanong, di po ba? May pamumulitika po ron. Sino po ang nakinabang para yun maging bakbakan? Dahil nag-umpisa po talaga, di ba? Nag-umpisa ang pamumulitika nila sa Vice President, sa opisina ng Kamara, ang speaker ay pinsang buo ng presidente ng Pilipinas. Di po ba, mga tambay? Di ba? Nagsanib puwersa sila para, siraan ang ating Vice President, di ba? Na wala naman napatunayan, pati ang COA. Ang Commission of Audit natin, nada. Close book na yan, di ba? Isang pamumulitika po nila yan. Saka yung hindi papasukin din ng Office of the Vice President, yung mga refugee ng mga Afghanistan, ni-reject po yan. Sa kabila ng, sa tingin natin, merong mga under the table ang Amerika sa Pilipinas para pumasok sa bansa natin. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang mga pledge na bibigay ng Amerika dyan para tayo tapunan ng mga refugees ng galing na Afghanistan na ni-reject ng opisina ng Vice President. Di ba mga tambay? Nagkasunod-sunod na. Dahil nga, sa nakita ng opisina ng Office of the Vice President, na wala na rin po siya nakikita na political will. Wala ng political will ang bagong Pilipinas. Magmula sa head na may issue, paano magkakaroon nga naman ng political will ang bagong Pilipinas? Lalo nung lumabas, di ba? Isunod natin, mga katama. Yung lumabas yung issue ng droga issue sa Pangulo na merong mga nagpapatotoo. Di ba? Lumabas na. Nung una si Maharlika, ngayon mismo yung nakakita ng mga session nila. Pati mga nakakaalam na mga code
Maraming code na ginagamit. Yung sinasabing grupo ng Voltes 5. Di ba? At may code pa silang white shirt. You know? Puting damit. Puting t-shirt. Di ba? At marami pa, mga tambay. At napakalala po ng sitwasyon natin ngayon, mga tambay. Naglabasan po. Dito po sa expose na ito, na pumutok sa bagong Pilipinas, magmula sa Commander-in-Chief, mga katambay, hanggang sa asawa, di umano, hanggang sa mga kapwa niya mayayaman, kapwa niya oligarko ang gumagamit, mga katambay. Di napakarami palang gumagamit na mayayaman sa ating bansa at maraming gumagamit ng mga politiko, mga katambay. Sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, napakarami palang gumagamit ng droga sa ating bansa. Kaya tama po yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, mga tambay, na ang ating bansa ay lulong na sa droga. Di ba? Dahil ginamit po ng mga politiko yan eh. At pati pala politiko, hindi lang ginagamit ang droga di umano para pang gastos nila sa kanilang mga political ambition. Ginagamit din po pala bisyo nila ito, mga tambay. Ayon kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga po natutuklasan na po yan at hawak na rin po ng pamilya Duterte at lalo ng Vice President ang sinasabing USB at tsak na napanood na po ito ng Vice President. Kaya nga po nakikita niya na talagang sa tingin niya di umano ay talagang totoo po ang sinabi ng kanyang ama na ang ating presidente di umano ay isang weak leader. At ngayon ay lumalabas na rin po dahil sa kaduwagan ng isang Pangulo ng Pilipinas, dahil yung pong hindi mo pagsagot sa mga Pilipino na ikaw ay inuudyukan o pinupus ng maraming Pilipino katulad ni Kamanong na magpa-drug test ka na. Di ba? I-drug test mo na ang iyong buhok. Di ba? Yung ponytail hair na tinatawag, di ba? Mga katambay, huwag sa ihi dahil sumasablay ang ihi. Pero sa kaduwagan ng Pangulo, ang isasagot lang sa taong bayan na isang napakalaking ngiti. Puro bungis-ngis ngiti. At sinasabing hindi yan ang problema ng bayan. At hindi dapat pagtuunan ng pansin. Issue mo, droga. Kaya nagkakawindang-windang na po ang bagong Pilipinas, mga tambay. Dahil nakita po natin ang nangyayari. Dahil gumagawa na po ng paraan sa tingin ni Kamanong ang bagong Pilipinas. Dahil nga po, lahat ay ginagawa na nila paraan para mapabagsak ang Duterte. Dahil isang tinik kasi ang Duterte sa mga ambisyon nila. Dahil nga nabudol nila di umano ang pamilya Duterte. Lalong-lalo na ang Vice President Sara Duterte. Di po ba mga katabay? Pinakamalaking pagkakamali ng isang VP Sara Duterte na budulin siya. Hindi niya nabasa ang mga diskarte ng mga oligarko, mga katambay. Yung mga oligarch di umano, hindi nabasa ng Vice President. Kaya ngayon, huli man at sinasabi nga, huli na para sisihin natin ang mga nangyari. Nangyari na. Kaya nga tayo nahandito, mga katambay, nahandito po si Kamanong para po maglahad at magsalita, magkomento ng nakikita ni Kamanong sa ating bansa na hindi na nagiging maganda ang ating Commander-in-Chief. Ang barko natin ay nagiging hilig sa kaliwa, hilig sa kanan, dahil di umano ang ating kapitan ay lagi raw bangag. Kaya walang direksyon ang ating barko, mga katambay. Kasi ganun po yun eh. Pagka ang kapitan mo ay sumasablay, ang buong barko mo ay magkakaroon ng diferensya, magkakaroon ng depekto. Di po ba? Dahil ang presidente ng Pilipinas, siya ang may kontrol sa ating lahat, sa ating bansa, magmula sa ekonomiya hanggang sa kakainin natin, mga katambay. Di po ba? Sa nakikita natin, pagkain pa lang, hindi masolusyonan ng gobyerno. Ginagawa tayong mga pulubi na kailangan bibigyan nila tayo ng manggagaling sa kanila na para tayo namamalimos. Binibigyan lang tayo ng kakarampot na ayuda, mga katambay. Pero kung kuhanan tayo ng tax at nangungutang pa sa ibang bansa, nahahawakan nila ang trilyon-trilyon na pera. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, mga katambay. Ang ginagastos nila, ginagamit. Pero wala tayong nakikitang progresibo. Di ba? Proyekto na inumpisahan nila sa loob ng 2 taon, nagkasablay-sablay.
Kaya napakarami na pong issue ang bagong Pilipinas sa pamumuno po ng ating Pangulong Marcos. Yan po ay komento ng mga Pilipino, komento ni Kamanong, at yan din po nakikita ng pamilya Duterte. Kahit sinong anak ng dating Pangulong Duterte, talagang iba ang nakikita nilang pagpapalakad ng Pangulong Marcos Jr. sa ating bansa, mga katambay. Di po ba? Hindi niyo po ba napapansin? Lahat po sila pinababagsak. Inumpisahan po nila sa dating ama. Dahil nga una nilang inumpisahan si BP Sara sa sa Congress. At wala pong kaalyado. Wala pong kaalyadong kumakampi ngayon kay BP Sara. Kahit nung binabakbakan po ngayon. Maliban lang, mabibilang mo lang sa daliri. Pero, play safe pa. Play safe pa yung mga, yung mga kumakampi kay Vice President Sara Duterte. Play safe, katulad ni Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Hood. Mga play safe sila. Hindi talaga sila yung sinasabing katulad ng BP Sara magsalita. Hindi po sila. Si BP Sara kasi direct to the point. Gagaling sa puso. At yung nakikita niya, talagang ine-expose niya yon. Yung nakikita niya malaking korupsyon. At yung hindi magandang paghawak ng gobyerno natin ngayon na nagkakawindang-windang. Di mo ba? Kaya nga po, ito po ang sinasabi ko nga mga katambay. Yung sa dami ng kapalpakan na hindi napatunayan ng bagong Pilipinas, yung mga pangako na binitawan sa atin nung kampanya, pati yung sinasabing programa na itutuloy ng dating Pangulong Duterte at hihigitan pa daw nila na mas maraming build, na better more pa mga katambay, na wala tayo nakikita. Ang nakikita lang natin natatapos, kuno. Yung mga napakaraming proyekto ni dating Pangulong Duterte na naumpisahan na. Di po ba? Pero hindi lahat itinutuloy. Dahil nga napakalaki daw, di umano, ayon sa ating Vice President ang korupsyon. Di po ba? Yung mismong bayan niya, di po ba? Sa Davao City, napopolitika po ang mga project doon. Nakatenga. Hindi po itinutuloy kahit sa kabila na, planchado na, may mga agreement na, may mga pirmahan na, budget na lang i-release, hindi po natutupad mga tambay. Napupolitika rin. Ayon din po sa isang Duterte yan. Sa mayor, di po ba mga tambay? Pilit nilang sinisiraan ang mga Duterte mga katambay. Dahil ayaw na nilang makabalik ang isang Duterte. Kasama po, kasi sinasabi ko nga, kahit kayo, lagyan nyo po ng logic, mga tambay. Lagyan natin ng logic, di ba? Sino makaagusto sa isang Duterte, katulad ng Vice President, na makabalik sa Malacanang? Sige nga, mga tambay. Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat ng mayaman, pinipilit at pinipigang magbuwis ng tama. Mag-tax ng tama lahat ng oligarko. Di ba? Hindi nyo ba natatandaan? Mismo, si Lucio Tan, ginagamit ang ating paliparan, yung ating lupa, yung ating airport sa Pilipinas yan, di ba? Baon sa utang, mga katambay. Baon sa utang ang Lucio Tan. Ano sabi ni Pangulong Duterte nung panahon niya? Sige, pag hindi ka nagbayad ng utang mo, yung mga eroplano mo, Philippine Airlines, doon mo iparada sa ulap. Pinapaparada niya sa ulap, mga katambay. Sa langit, doon niya parada yung mga eroplano. Ano ginawa ni Lucio Tan? Nakipag-usap sa gobyerno natin. Di ba? Nagbayad ng napakarami ng presidente ang nagdaan na ginagawa ng isang di umano Lucio Tan yun. Yung mga ganong diskarte na panggugulang sa gobyerno. At napakarami pa. Pati ang ABS-CBN, di ba? Ang ABS-CBN, napasara. Dahil napakaraming anomalya. Di ba? Ginagamit ng istasyon, kumikita ng malaking istasyon, pero ang tax nila, hindi napapakinabangan ng malaki ng gobyerno. Pati ang mga tauhan nila, isang damo ka lang tauhan, na ang pasahod ay kakarampot, mga katambay. At hindi pa ito mga regular. Di ba? Napakaraming anomalya. Napakaraming mga oligarko na talagang nagbayad ng tama ng 6 na taon sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Kaya ayaw na nilang makabalik ang isang Duterte. Kasi mapuputukan po ang mga oligarko. At ang mga congressman at senador, hirap na hirap pong mangurakot.
Hirap na hirap mangurakot, mga tambay. Noong panganahon ni dating Pangulong Duterte, hirap silang mangurakot ng katulad ngayon, di umano. Ngayon, open, bawal ang waldas, sinasabi, pero hindi bawal ang mangurakot at hindi bawal ang droga sa ating bansa. Di po ba? Kasi pati droga, di ba, nagpasukan na naman, krimen. Kaya alam ni BP Sara yan, ang nangyayari sa ating gobyerno na hindi tama ang pagpapatakbo ng gobyerno natin. Sa kabila ng naumpisahan na, ang laki na ng pagbabago nung ang ama, ang tatay niya ang nanungkulan ng 6 na taon. Ang mga Pilipino, katulad ni Kamanong, na-appreciate ang pagbabago. Pero ngayon, 2 taon pa lang, lumala bigla. Nawala tayong pandemya. Sino ang makakagusto? Tapos ngayon, yung sinasabi ko nga, natuklasan ni BP Sara lahat ang anomalya ng gobyerno. Pati siya, gustong gamitin ang bagong Pilipinas sa mga korupsyon. At ang gusto yata sa ating Vice President ay magbulag-bulagan na lang sa ginagawa nila. Hindi ganun ang isang Duterte. Ang isang Duterte, di mo ba, makabayan yan, makatao. At may takot sa Diyos. Nakikita niya ang sitwasyon ng ating mga kababayan, naghihirap. Samantalang itong grupo, di umano, ng Voltes 5, paparty-party lang. Paparty-party lang sila. Di ba? Kaya nga nakapagsasalita ang Vice President, di ba? Meron na silang mga alias, di ba? Meron tawag diyan tubig, merong cocaine, merong money. Di ba? May alias na pong binibigay ang Vice President yan, di ba? May matakaw daw sa drugs, may matakaw sa pera, meron daw lumalabas pang waiter. Di ba? Iyon po may mga patama po yun, mga tambay. Na ganun po ang tingin ng Vice President na sa ating gobyerno. May matatakaw sa pera, at merong matatakaw sa droga, at merong mga nagsisipsip. Kasi yung sinasabing waiter, para utusan yun Di ba? Para nagsiserve, nababayaran, pinasusweldo. Kaya ngayon nakikita rin ni Vice President Sara na walang pinatutunguhan ang pera ng Pilipinas na trilyon-trilyon. Pinaghahati-hatian lang di umano. Ipinansasapal, pinantatapal sa mga magiging oposisyon. Walang oposisyon ang gobyerno ngayon. Pati Makabayan Black, may busal na di umanong bibig. Mga media na, napakatatapang ng media, lalo sa korupsyon. At lalo sa droga, pag may issue ang isang lingkod bayan, matatapang yan. Lalo yung mga dilaw. Wala na rin dilaw ngayon. Wala na rin pink. Magkakasama na lahat, mga tambay. Magkakasama na lahat ng oligarko, yellow, pink, media, mga kaliwang grupo. Kaya nakikita ni Vice President yun, mga tambay. Kaya maging aware din po tayo, mga tambay. Kaya yung sinasabi po, na magkakaroon ng impeachment, malaki nga po ang posibilidad na mangyari yan. Kaya lang, siyempre, ang taong bayan, papayag ba ang taong bayan sa isang katulad na BP Sara na nagtatrabaho at itinatama ang pagkakamali ng gobyerno na lumulubog, nababaon sa utang na isang damukal? Di ba? Katulad po nito, example, ito pong sinabi ni Vice President na bilyon-bilyon araw-araw. Totoo po yun. Yung numero, mga katamba, ito po yung numero. Yung numero po ng sinasabi flood control na walang master plan. Ang laki po pala ng budget at ang laki na in-increase. Dahil yung mga flood control na programa, mga galing pa yung iba rin kay dating Pangulong Duterte at kay dating Pangulong Aquino. Yung mga project. Kaya halos patapos po yung iba ron. Yung iba po tapos na talaga. Siya wala. Wala po totally. Wala po totaling natapos ng 2 taon. Ang Pangulong Marcos, ang gobyerno, ayaw po kay BP Sara. Napakalaking pera. Alam niyo po kung gaano kalaki yung 2023 at yung 2022, ang laki na po. Magmula po nung kay Pangulong Duterte na 90 billion yung mga flood control. Tapos nung pagpasok po nila ng 2022, naging 128 billion na. Makatambay. Yung pagpasok nila yung kalahati kasi ng 2022, hati pa sila ni Pangulong Marcos doon sa dating Pangulong Duterte. Dahil nung umupo po ang Pangulong Marcos, halos kalahati na ng taon yon, di po ba? Kaya pinaghatian na po nila yung malaki na yon. Malaki na po yun.
yung presyo na yun na 128 billion at billion and 999 million. Tapos ngayon, nung 2023, talagang full pack na yon, sa kanya na po lahat yon, ang laki na po na in-increase niya. Nahawakan na po ng 2023, last year, yung budget po ng flood management program, umaabot na po ng 183 billion and 989 million and 695,000. Binuhin mo kalaki yon sa loob ng isang taon. Last year, nag-increase po siya ng 54 billion ang increase na dinagdag po nung panahon na 2022 na pinaghatian nila ni dating Pangulong Duterte. Tapos, mas na doble pa halos, ang laki pa ng in-increase nitong 2024. Ang budget po na nirelease po ng magmula sa Kongreso at ng pamahalaan na ipinasok po nila di umano sa DPWH, umaabot po ng 44 billion. Nakakabulol-bulol na si Kamano sa laki ng pera. 244 billion, 755 million, and 275,000. Nag-increase pa ulit ito ng 61 billion and 765 million. Ito yung pinagmalaki niya po. Nasolo niya po ito. Nasolo po ng administrasyon ni President Marcos Jr. ito. Itong 2 taon na ito. Naubod ng laki. Kaya may katotohanan yung sinasabi mismo ng kapatid. Saan napunta? Na gumagastos ka halos ng 1 billion mahigit isang araw. Nasaan yung flood control? Wala ka naman palang master plan. Ginamit mo yung 2 taon, 2023, 2024, na ganong kalaking billion, nasagasaan lang ng isang barge, o hindi pa barko yon. Yun yung parang humihila-hila lang. Di ba? Nasira na lahat yung 5,500. Kaya napuno ng salop, mga katambay. Napuno ng salop ni BP Sara. Pero ngayon, nakita nila na talagang ang simpatsya ng tao ay wala na sa kanila. Wala na ang majority na simpatsya ng tao. Ang gumagana na lang po sa kanila para sinasabing sila'y malakas kahit sa survey na pinalalabas nila na ang mga Marcos daw ay mas gustong-gusto ng mga Pilipino kaysa sa mga Duterte. Nagkakawindang-windang na raw po ang mga Duterte. Humihina na raw po. Yan po ay sa survey lang. Dahil sa nakakita ng survey, ang sinervey mo lang dadalawa. Duterte, Marcos. Dapat sinervey mo lahat. Di mo ba? At pinalalabas pa rin na ngayon. Alam nyo, ginagawa nila mga katambay. Kasi kaya nga may katotohanan yung napag-uusapan natin, yung impeachment. Kasi ipinopokus na nila Kung sasablay kasi ang tambaluslos, sasablay ang speaker, isa po ang nakikita natin diyan, logic, di ba? Logic lang po mga katambay. Ito po ang numero ng survey na pinalalabas nila. Pansinin niyo mga katambay. Nakita niyo po ang survey. Di ba? Yung presidente, wala na yan Presidente na po yan Wala na po yan. Hindi naman tatakbo na yan. 27, di ba? 27%, di ba? Yung ito po siguro yung approval and trust rating ng mga opisyal po ng gobyerno po ito. Government, mga opisyalis natin. At 29% po ang tambalos-los, ang speaker na ito po sumisip-sip at nagpapaka-presidente. Dahil ito po nung isang araw di ba? Nagbigay po ng ng extra allowance po sa mga sundalo dahil nga po nagpapalakas sa sundalo, baka po sila magaya po kay ERAP sa kasusunod sa dating Marcos Sr. na kinuha ng mga militar, ng mga sundalo na tinanggal sa Malacanang, di ba? Kailangan nila magsip-sip diyan. At ito pa, sino po ang pinopront nila? Di ba? Ang speaker, ang Senate President. 47% ang Senate President, si Escudero. Tapos, ang ating BP Sara ay 44% lang mga tambay. Ang approval at trust rating sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga government employee po natin. Ngayon, bakit ko nasabi? Pag na-impeach po ang ating Pangulo, sino po ang papalit na magiging Vice President?
Di mga katambay. Di po ba ang Senate President? Senate President, di po ba? Sino po ba ang Speaker? Sino po ba ang Senate President? Di ba? Yun yung tinatawag na waiter, di umano. Waiter po ito ng First Lady. Kinukuhanan ng alak. Di ba? Kasanggan dikit, kaalyado. Di ba? Sinasabi nga, nagsisip-sip di umano. Dahil sa dami ng pakinabang di umano. Kaya malaki yung posibilidad na talaga niluluto nila di umano ang pagpapatagal, ang impeachment ng Vice President. Dahil sila may kinabang. At kung i-step down ng Speaker, sino pa ang susunod na po pwede maging Vice President? Di ba? Kung ang Senate President ay mag-i-step down, ang Speaker. Ang Speaker. Kaya lahat po ay walang tapon. Kaya po kahit tanggalin sa pwesto ang Pangulong Marcos, sila pa rin ang hahawak. Sino po ba papalit sa presidente pag tinanggal ng militar? Halimbawa, example, di po ba ang Vice President? Kailangan nilang impeach ang Vice President Sara para yung papalit, sila pa rin. Kaalyado pa rin nila, kagrupo pa rin. Ka-Voltes 5 pa rin yata. Di ba? Nasa Voltes 5, ano pa rin? Circle. Nasa mga oligarch circle pa rin, di umano. Nasa oligarko. Sila pa rin mga tambay. Kaya matatalino po ang ating mga politiko, mga katambay. Yung pakinabang, kahit tumataob, bumabalentong ang issue sa Pangulong Marcos, gumagawa sila ng paraan na matanggal sa pwesto di umano ang isang Vice President. Kasi sila pa rin ang magkakaroon ng control. Sa kanila pa rin ang bangka. Kahit matanggal sa pwesto ang isang Presidente, ang Vice President, kung natanggal ang Sara, ang Senate President ang magiging Vice President. Tapos kung tatanggi ang Senate, ang Speaker ang Vice President. Tapos kung mawala ang Presidente, ang Senate President, o kaya ang Speaker of the House ang magiging Presidente ng bansa. Di po ba mga tambay? Itamaan nyo si Kamano kung mali. Kaya yung mga sinasabing ugong-ugong mga tambay, yung mga chismis, yung marites, malaki po ang posibilidad na may katotohanan yon. Dahil lantad na po sila. Yung pinaggagawa nila sa ating bansa na sobrang korupsyon at sobrang droga na pumapasok sa ating bansa at dumadami na naman ang mga drug addict sa ating bansa. Napakataas ng krimen, napakahirap ng buhay natin, napakataas na lahat ng bagay na bibilin mo at babayaran mo sa gobyerno ay malalaki na at matataas na. Sa kakarampot na kita natin, kakarampot na minimum ng mga ordinaryong trabahador, manggagawa natin. Pero sila, isang damukal ang pera na pumapasok sa kanilang bulsa, sa kanilang mga kahadero, o kung ano-ano man ang tawag dyan. Pero tayong mga taxpayer, na binabaon pa sa utang nila, di umano, hanggang tululaway na nga lang daw tayo, mga tambay, mga tatakam-takam, para mag-intay ng konting ayuda. Di po ba, mga tambay? Kaya po mga tambay, kayo po, tatanungin ni Kamanong, ano po sa tingin nyo? Yung lumalabas na issue na sinasabing niluluto na nila ang impeachment ng BP Sara para kay Kamanong, malaki ang posibilidad na may katotohanan. Dahil sila pa rin ang makikinabang sa huli. Kahit mawala at matanggal sa pwesto, di po ba? Ang presidente, sila pa rin ang magiging presidente. Sila pa rin. Kaya protektahan po natin ang ating Vice President hanggang kasi ngayon sa nakikita ni Kamanong, tanging taong bayan na lang ang kakampi ng Vice President dito po sa administrasyon ng Bagong Pilipinas. Wala na po. Pati lahat na nagsipsip at ngayon po ay puro bumalimbing na po. Lahat na nagsipsip sa pamilya Duterte, halos balimbing. Mabibilang mo na lang sa daliri ang hindi bumalimbing, mga tambay. Dahil sa pera, pakinabang, kapangyarihan. Muli po, si Katambay Manong po, pasensya na po at napahaba po ang ating diskusyon, kwentuhan. Ganun po talaga sa ating politika. Pagka marami po tayo nakikita at nararamdaman at syempre, talagang nakikita natin yung kapalpakan, marami tayong masasabi. Di po ba mga katambay? Muli po, ingatan nawa mga katambay. Maraming salamat po sa muli. Bye-bye.